Oh, nakita niyo na ba tong post ni Doc Nan? Ang sabi niya rito, ang rabies ay sakit ng hayop. Konti lamang ang merong rabies. Nakagat ka ng walang rabies pero patusok ka ng rabies, may rabies ka na. Ay nako, my goodness. This is nonsense. Pag-usapan natin yan. Una-una, hindi naman po kasi talaga doktor as in MD na may PRC license itong si Doc Nan. Anti-vaxxer siya, alternative medicine yan, o yung medyo alam nyo na. Pero that is besides the point. Okay lang naman sometimes ang alternative medicine. Ang social media po kasi sa katotohanan lamang ay lagaan ng misinformation. Itong statement na dito ay maling-mali. Hindi po porke tuturukan kayo ng rabies vaccine o di naman kayong anti-rabies na tinatawag o yung rabies immunoglobulin ay magkakaroon na po kayo ng rabies. Diyos ko po. These are very safe, effective, and they do not actually contain live rabies virus. Ibig sabihin, yung bakuna na ibinibigay kapag po kayo ay nakagat ng aso ay wala pong rabies virus. Ang mayroon lamang dyan ay yung gene o isang gene mula sa outer coating ng rabies virus. O again ha, isang gene mula sa outer coating. So para pong ganito, ito pong nakikita nyo po dito yung may nakasulat na OTG. Not sponsored pero baka naman. Parang kumuha lang po ng ganyan mula sa damit ng rabies virus tapos ipinakita sa katawan natin at tinetrain po yung ating katawan na mag-produce ng antibodies na panlaban doon sa virus na may tatak ng ganoon. O isa pang example para mas maintindihan ninyo, kita nyo yung mga asong trained sa mga cartoons noong mga kabataan natin tulad ng kina Sedi, sa Princess Sarah. Di ba parang merong mga nawawalang mga tao. Kapag may mga nawawalang tao, pinapaamoy sa aso yung damit tapos hahanapin ng mga aso yun. O parang ganun lamang din. Basically, para makilala ng katawan ang virus at para makaiwas sa pagkakaroon ng problema. Again po, hindi po kayo magkakaroon ng rabies kung i-injectionan po kayo ng bakuna laban dito. Mali po si Hernan dito. Mali po si Doc Nan dyan. Hindi yan tunay. Huwag kayong maniwala dyan. Tingnan naman natin din ngayon ito pong comment na narito. Yung sinasabi niyang comment niya. Sabi niya dito, nakagat ka ng aso o ng pusa na walang rabies, ang ituturok sa'yo rabies din, 100% ba na safe? Paano kung nabuhay o naging active yung rabies na tinurok sa'yo? Nak ng patig. Hindi yun ganun. Kitang-kita nyo rito kung hindi niya gets kung bakit nagtuturok ng bakuna sa rabies. Pinag-aralan po yan sa medical school at kung nag-medical school po talaga siya, malamang sa malamang hindi ganyan yung pananaw niya. Hindi talaga niya naintindihan, kaya ganyan yung statement niya. At ito po, kung paniniwalaan po ang mga ganitong klase ng statement, maaari po yung mga tao matatakot na magpaturok ng bakuna laban sa rabies. Lalo pong mayayari ang mga tao. Ang dami na pong pasyente ang napabalita recently. Bata, matanda, may asawa at may mga anak namatay dahil sa rabies dahil hindi po kinumpleto ang turok. Kaya please lamang po sa mga ganitong klase ng tao, tigil-tigilan na po ninyo ang pagko-content ng hindi tama. Lalo na kung magke-claim ng pagiging holistic doctor or health coach, marami po ang pwedeng mapaniwala. Well, okay lang din naman yung iba niyang mga sinasabi na palakasin ng immune system and all those, pero karamihan po kasi ng sinasabi nitong mga ganitong klase ng tao medyo mali. Tapos gagamitin pa yung Panginoon at ikukumpara yung nilikha ng tao at nilikha ng Panginoon. Ito po mga ganitong klase ng bakuna, opo, nilikha ng tao pero may gabay ng paglikha ng Panginoon. Dahil nga, syempre, pinag-aralan. Ang sabi pa niya dito sa isang comment, nakasulat po dito, ang tanong, tinuturo ba daw na palakasin ang immune system at kung paano alagaan? Ang sagot, oo. Kami mga tunay na doktor, tinuturo po namin sa aming mga pasyente kung paano palalakasin ang kanilang immune system. Ang holistic medicine ay bahagi ng family medicine. Tinitingnan ng pasyente, tinitingnan ng kanyang pamilya at ang kanyang komunidad at paano nag-i-interact ang mga ito. Kasama rin po lalo kaming mga certified lifestyle medicine physicians mula sa International Board of Lifestyle Medicine. Sinasabi namin o itinuturo namin at itinuturo po namin ang tamang pagkain, paggalaw, pag-iwas sa mga bisyo, pag-iwas sa stress, tamang pagtulog at tamang social connection. O di ba? Holistic, buo at hindi po yung nananakot at ang gustong gawin ay yung natural at puro rock salt lamang. Isa pa rin po itong call, itong video na to. Call po ito sa mga taong gustong maging manggagamot ng mga kapwa-tao. Mag-aral po kayo ng Doctor of Medicine degree at hindi yung mga online courses na natural medicine pero hindi naman po kayo nakakatulong sa bayan. Maaaring nakakaperwisyo pa po kayo. At sana po, kayo naman po mga manonood, use your critical thinking. Nakita nyo na po sa mga lehitimong news sites at saka lehitimong mga news na katulad ng TV5, GMA7, ABS-CBN, UNTV, A to Z,
Billionaire News Channel. May mga pasyente po na nagkakaroon ng problema sa rabies, di ba? Kaya naman po, eto mga ganitong klase ng content, mga ganitong klase ng pages tulad ng, ito nga, yung kay na Doc Nat, huwag nyo na po masyadong i-follow para hindi na po gumawa ng content na ganyan yung mga ganyan. So paano? Sana po, may natutunan kayo. See you next episode. Ingat po!